Isang kilalang crypto trader na may alias na Sensei ay nagpahayag na siya ay mag-short kay XRP at tinawag niya itong shitcoin sa kabila ng paglulunsad or launching ng Grayscale XRP Trust. Kaya yan po ang siyang pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan. Para sa konteksto ay ang leading digital asset manager na Grayscale Investments ay kamakailan lamang nag-launch ng kanilang XRP Trust. Ang development na ito ay naganap matapos ang final ruling sa kaso ng Ripple laban sa SEC na tumagal ng halos 4 na taon. Sa kabila ng posibilidad na appeal ay nagpatuloy ang Grayscale sa kanilang launching or pag-launch sa kanilang XRP Trust. Ang XRP Trust na ito ay ang una sa 4 na steps patungo sa introduction ng XRP ETF. Sinundan ng Grayscale ang parehong cycle para sa kanilang Bitcoin at Ethereum ETF. Tulad ng sa Bitcoin ETF, ay naniniwala ang mga market watchers na ang isang XRP ETF ay maaaring makaakit ng sapat na kapital upang magdulot ng price surge para kay XRP. At ayan, kapansin-pansin sa gitna ng mga ulat ng launch ng trust, nakapagtala si XRP ng impressive price rally noong September 12. Naabot nito muli ang presyong 0.588. Yan, mataas na presyong 0.588 sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo bago bahagya itong bumaba. Sa kabila ng paghawak sa presyong 0.5820, ay inihayag ni Ginoong Sensei sa isang post sa X na siya ay mag-short kay XRP sa price level na ito. Ayan, XRP criticism. Ayan, ang mga kritiko. Ayan, dito kay XRP. Ayan, ay binibigyang diin ng mga crypto trader na hindi siya partikular na interesado sa mga kamakailang ulat tungkol sa launching ng XRP Trust. Giniit niya na ang XRP ay isa itong shitcoin, isang tag na kanyang inilagay sa crypto asset kamakailan. Ang tag na ito mula kay Ginoong Sensei ay dumating sa kabila ng utility ni XRP sa mga payments at ang papel nito bilang isang gas token. At ayan, kapansin-pansin na kasunod ng pahayag na ito ay nakapagtala si XRP ng karagdagang mga corrections na nagsara noong September 12 sa presyong 0.5336. Gayunpaman, ang pagbaba na ito ay hindi natatangi kay XRP na mas mahusay ang performance kumpara sa karamihan ng mga assets. Halimbawa ay nagtapos si XRP noong September 12 na may kahangahangang 5% na pagtaas habang si Bitcoin ay nakakita lamang ng 1.39% na pagtaas. Yan, pinalawag ni XRP ang mga gains sa susunod na araw na nakakuha ng karagdagang 1.77% na pagtaas noong September 13 habang nagtapos ang araw sa 0.5727. Ito ang unang intraday close na XRP sa itaas na 0.57 mula noong August 27. Samantala, ang pinakabagong criticism ni Ginoong Sensei kay XRP ay nagtatayo sa isang long-term antagonism laban sa crypto asset. Patuloy na kinikritiko ng trader si XRP na sinasabing hindi nito kayang maabot ang anumang makabuluhang taas na presyo. Kaya kamakailan ay binigyang diin niya na ang market dominance ni XRP ay bumagsak mula 32% hanggang 1.5% sa loob ng 7 taon.
Kaya ayan po yung kanyang aktual na tweet. XRP went from 32% to 1.5% dominance in 7 years. Kaya who is still buying this useless shit coin? Ayan. Tindi po talaga na kanyang pahayag dito. Patuloy niyang iginiit na si XRP ay mawawala sa bull run, isang pattern na naganap noong taong 2021. 4 araw na ang nakalipas, itinuro niya na si Bitcoin ay mas mahusay ang performance kumpara kay XRP. Ayon sa kanya ay hindi dapat bumili ng XRP ang mga investors dahil iginiit niya na ito ay isang shitcoin. Yan ulit, paulit-ulit na lamang. A tale as old as time. Ayan, isang kwento na kasing tanda ng panahon. Gayunpaman ay mahalagang tandaan na ang mga ganitong criticisms ay hindi na po ito bago. Ang mga remarks na ito ay lumitaw din mula late 2016 hanggang early 2017 sa panahon ng pre-bull run ng cycle na iyon. Kapansin-pansin, si XRP ay hindi gaanong nagtagumpay laban kay Bitcoin at sa natitirang bahagi ng market ay nagdulot ng mga criticisms. Gayunpaman ay nakapagtala si XRP ng breakout nang mag-mature ang bull run or ang bull market. Ang token ay nakapagtala ng 110,233% na pagtaas mula sa mababang presyo na 20 digits 3 noong January 2017 hanggang sa all-time high na $3.31 noong January 2018. Sa rally na ito, sa huli ay nalampasan ni XRP ang market. Naniniwala ang ilang mga analyst na maaring mangyari muli ito sa cycle na ito. Ngunit, nananatiling wala po itong katiyakan. Ayan, sa aking pong pag-uulit ay mukhang may dalawang magkaibang pananaw dito. Sa isang banda, ang Grayscale XRP Trust at ang posibilidad ng isang XRP ETF ay maaring magdala ng malaking kapital at magdulot ng pagtaas ng presyo para kay XRP. Ang mga ganitong developments ay kadalasang positibo para sa market sentiment at maaring mag-boost ng confidence ng mga investors. Sa kabilang banda naman ay may mga traders tulad ni Ginoong Sensei na nananatiling critical kay XRP. Tinatawag itong shitcoin at hindi siya naniniwala sa long-term potential nito. Ang kanyang pananaw ay base sa historical performance ni XRP at ang pagbaba ng market dominance nito sa nakaraang 7 taon. Ang mga ganitong kritisismo ay hindi na bago at madalas na lumalabas lalo na kapag may mga significant market movements. Mahalaga na timbangin ang parehong positibo at negatibong pananaw at gumawa ng informed decision base sa iyong sariling research at risk tolerance. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.